Kumusta po tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid? Nandito na naman tayo upang magbahagi sa salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pag-alala natin sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Saan ka man, mga kaibigan, kapatid, at ikaw na nakapagpanood nito, ako'y nagagalak, masaya, na naging bahagi at maging bahagi ng inyong buhay sa iyong relationship sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoong Hesukristo, sa Panginoong Diyos. Tayo'y naging Kristiyano, tinatawag na Christian dahil sa ating relationship sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy nating pakikinig, pag-aaral sa Kanyang salita upang lalo tayong lumago, lalo nating makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon mga kaibigan, mga mahal na kapatid, samahan niyo ako sa ating pag-aaral, sa ating bibigyang diin dito sa nakasulat sa Galatia. So napakahalaga ito. Sa Galatia chapter 2 verses 20 hanggang sa verse 21. So kung mayroon kayong Biblia, titingnan natin ito, sama-sama tayong magbabahagi sa salita ng Diyos. Ito ang ating basahin. Namatay akong kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, wala nang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Basahin din natin ito sa English naman. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loves me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Galatians chapter 2 verses 19 to 20. Ang ating pag-uusapan ngayon, ang kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming nagsasabi na talagang hindi siya namatay, at mayroon namang nagsasabi dahil namatay siya, hindi siya matatawag nating Diyos. Maraming mga argumento mula pa noon patungkol sa divinity at kapangyarihan at pagiging Diyos, pagiging banal ng ating Panginoon. Hindi lingig sa ating kaalaman na ang ating Panginoong Hesukristo na siya yung salita na naging tao, bumaba. Kaya siya ay dalawang katangian. Siya ay Diyos, siya ay tao. So isang Diyos na naging tao upang tayo ay maligtas. Yan nga ating nakikita at nababasa sa palagi nating sinasabi at pinapahayag sa Juan chapter 1 verse 1. Na sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verbo, the word. So ngayon, gaano ba kahalaga ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Bakit ito napakahalaga sa bawat mananampalataya o kaya sa bawat Kristiyano at sa bawat isa sa atin?
Dahil ang pagkamatay ni Kristo ay isang pagliligtas para sa atin. Isang pagliligtas sa taong makasalanan, lulong sa kasalanan, lulong sa anumang kasamaan, at gustong magkaroon ng bagong buhay. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo upang ang tao ay magkatamo ng kalunasan sa kaniyang kasalanan na pinapasan. Kaya maraming mga pagkakataon sa buhay natin na gusto nating magbago. Gusto mong magbago pero hindi mo ito kaya. Hindi ko kaya, hindi rin kaya ng sino man na ministro, pastor o pari o bishop, maging ang obispo, na baguhin ang buhay mo. Kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lang ang makapagbago, dahil siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay maligtas. No, sa Lumang Tipan, no, sa Old Testament, ang mga nagkakasala sa Diyos ay nag-o-offer sila ng mga nating baka, karnero, upang sunugin ito. Dalhin nila sa kanilang tabernakulo o kaya sa templo upang i-offer, ialay ito sa Diyos Ama, sa ating Diyos, upang matabunan ang kasalanan. So, hindi siya maalis, hindi siya ma-remove, hindi siya matanggal. So, naalala natin, kung basahin natin ang Genesis, nakikita natin na si Abraham, no, dinala niya ang kanyang anak doon sa bundok upang ialay, dahil sabi nga ng Diyos na ialay mo ang iyong anak. No, so, at ito naman si Abraham, malungkot siya dahil iyong anak na yon ay bigay ng Diyos sa kanya o siningi ng Diyos. So, nung ialay na sana ni Abraham ang kanyang anak, no, na si Isaac, biglang narinig niya ang nagsabi na wag, dahil may nakalaan na karnero. Nakita ko na ang iyong pananampalataya, sabi ng Diyos. Yung pagiging tunay na iyong pananalig. So, nagsisimbolo yun, nagpapahayag yun. Yun ay isang kapahayagan sa parating na isang totoong mag-alay ng kanyang buhay. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. No, bit-bit ng mga pari, ng mga ministro, ng mga rabay, ang dugo ng baka o kaya karnero doon sa pinakabanal na lugar para matabunan ang kasalanan. Pero ito ay hindi maalis. Nagpapatunay, mga kaibigan, na walang makapag-alis sa kapangyarihan ng kasalanan kung hindi ang pag-alay ng Diyos sa kanyang kaisang anak upang tayo ay makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang kalayaan mula sa kasalanan, kapatawaran mula sa kasalanan, ay yung paglapit natin at pagiging isa kay Kristo. At tinanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, bilang ating Panginoon sa ating buhay. Inaalay natin ang ating buhay sa Kanya. Kinikilala natin ang Kanyang sakripisyo sa cross. Tinanggap natin siya, naniwala tayong siya namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya dito, nagpapahalaga ito na sa kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito bastang kwento, kung hindi ito'y kasaysayan sa kaligtasan, sa kalayaan natin sa kapangyarihan ni Satanas, na kung saan gusto niya tayong mapahamak at mapapunta sa impyerno.
Ito ang binayad ng ating Panginoong Hesukristo. Bitbit niya ang kanyang sariling dugo upang tayo ay makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan. Marahil naisip mo, napakasama ko. Talagang walang katuwiran sa aking pagkatao. Pero kung ma-encounter mo, isuko mo yung buhay mo sa ating Diyos, sa ating Panginoon Hesukristo. Tawagin mo siya, lumapit ka sa Kanya, Panginoon, nandito ako. Ialay ko sa iyo ang aking buhay. Kagaya ng ikaw unang nag-alay ng iyong buhay para sa aking kaligtasan. Sigurado mga kaibigan, kapatid, na hindi ka magsisisi. Ito ay relationship. Hindi nung ano man yung pangalan ng ating simbahan, anumang pangalan ng simbahan na dinadala natin. Hindi ito. Ito ay personal mo na na-experience, ma-experience sa iyong buhay na ikaw ay binago ng ating Panginoon. Sa ating sarili, hindi natin kaya. Pumasok man tayo sa iba-ibang pangalan ng simbahan o relihiyon, kung hindi natin mismo matagpuan at makilala si Kristo, hindi mo masasabi na ikaw ay may bagong buhay. Kaya tingnan natin yung sinulat nga ng isang apostoles na kung saan siya ang humahabol, pinipersecute, sinasaktan ang mga sumusunod sa daan. Yan yung mga una kasing mga tinatawag na Christians, yung mga tagasunod, mga disipulo na ating Panginoon Hesukristo, yung mga naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, mga believers sa ating Panginoong Hesukristo, tinatawag silang tagasunod sa daan. Dahil si Jesus Christ, Hesukristo nga, ang daan, katotohanan at buhay. No? So, yung followers of the ways, hinahabol, nanghingi ng legal papers, itong si Saulo, yan si Saulo noon, upang usigin, ikulong, at isa pa nga, ang inako niya ang kamatayan ni Esteban. Nang yun ay binato nila, pinatay nila, minorder nila. So nakikita natin, ito si Saulo, dati gusto niyang saktan ang mga lingkod ng Diyos at tagapagsunod na ating Panginoong Hesukristo. Gusto niyang lipulin, ikulong. Pero nung na-encounter niya ang ating Panginoong Hesukristo, ito ay mabasa natin sa Aklat ng Gawa, sa chapter 9. So nakikita natin nung hinabol ni Apostol Pablo ang mga tagasunod ng daan. May isang napaka-sharp, napakatinding ilaw na tumama sa kanyang mata at narinig niya ang sabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinapahirapan? Why did you persecuted me, Saulo? Bumagsak siya at hindi na siya nakakita. At kailangan niyang hanapin si Pedro at hanapin ang mga apostoles upang siya ay maalis. So doon, nung na-encounter niya ang ating Panginoong Hesukristo, nabago ang ating apostoles na si Apostol Pablo. Hindi inalis na ang kanyang pangalang Saulo bilang isang criminal or persecutor. Siya na ay tinatawag na Pablo or Paul. At nakasulat siya ng maraming aklat at ito nga ang sinabi niya, namatay akong kasama ni Kristo. So nung na-encounter niya, ang pagka-encounter niya sa Panginoon Hesukristo, namatay siyang kasama ni Kristo. Ang sakripisyo ng ating Panginoon Hesukristo para nga sa bawat isa sa atin, sa bawat nilalang, namatay akong kasama kay Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko. Ito yung napakalaga. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos sa ating buhay, hindi na tayo yung nabubuhay. Hindi na tayo yung nabubuhay kung hindi si Kristo na. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya
sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. No? Napakahalaga, napakatindi nitong binitawan ng ating Apostol Paul ng kanyang buhay nung mula nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na ang mga bagay na kanyang iniisip ang kanyang sinusundan, kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa kanyang pagkatao. Yung Panginoong Jesucristo na ang nagre-reflect sa kanyang pagkatao, ang kanyang layunin, ang kanyang desire, ang kanyang inihingi, dinadalangin ay mapaglingkuran at mapuri ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam niya na nag-alay ang Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay upang siya ay makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan, kasamaan, anumang klaseng mga gawa na hindi kaya-aya. Napakahalaga, mga kaibigan, nang ikaw ay nag-alay ng iyong buhay sa ating Panginoon at tinanggap natin siya, tinanggap mo siya bilang Diyos na kapagligtas, isipin mo na siya ay naninirahan sa iyo. Ang mga salita ng Diyos ay siya yung naggagabay sa ating mga desisyon, sa ating paglalakad, sa ating buhay. At ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang naglukob sa atin upang hindi tayo magkakasala. At ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, namumuhay, namumunga sa ating pagkatao, sa ating buhay upang magawa natin ang mga bagay na nakabubuti sa kalooban ng Diyos. Hindi na ako ang nabubuhay, no? So, ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya, no? So, yung buhay natin, sabi ng Apostol Pablo, ipamumuhay na natin sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no? Dahil sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin, talagang personal na sinasabi ng ating Apostol Pablo, personal niya na sinabing sa ating Panginoong Jesucristo na ikaw na, kasi ikaw ang nagmamahal sa akin, nag-alay ng iyong buhay. Marahil akala natin wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa sa buhay, natatakot tayo, bakit tayo nagkasakit, bakit tayo may mga problema, bakit lugmok tayo sa anumang mga paghihirap. Gusto na nating sumuko at lumisan. Gusto nating umalis, no? Minsan nga yung iba ay sumuko na, no? Tinapos na kanilang mga sarili. Huwag nating kalimutan na inalayan tayo, mahalaga tayo sa presensya ng Diyos. Gaano man kabigat yung mga pinapasan natin, alalahanin mo na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi lang natin ito nakikita dahil maraming nagkukubli at nagpapahirap sa atin. Yan nga yung gawa ni Satanas upang hindi natin totoong makita kung ano ang layunin at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya gumising tayo, mga kapatid. Ialay natin ang ating buhay sa isang nag-alay sa atin ng kanyang buhay upang tayo'y makalaya sa kasalanan. Kaya sabi dito sa verse 21, hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung may tuturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, no, sa batas, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. So, ibig sabihin, hindi nga ito sa pamamagitan ng kautusan o sa gawa. Kung hindi, ito ay grasya ng Diyos, handog para sa iyo, mga kaibigan, na hindi man tayo karapat-dapat, pero tayo binangon, binago at minahal ng ating Panginoon. Kaya huwag kang mapanghinaan. Huwag tayong mapagod sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Anumang mangyari sa ating lokal na simbahan o kaya sa simbahan na tayo nag-iipon, isipin natin
na tayo yung templo, tayo yung tinitirhan ng banal na espiritu, tayo yung mga simbahan na kung saan nanampalataya sa ating Panginoon, na ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo naghugas, nag-alay ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya yung pagpasok niya sa Jericho, yung tinatawag natin na pagpasok niya doon, sinalubong siya. Kaya mo bang papasukin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo kung hindi mo pa siya nakilala, hindi mo pa siya natanggap, hindi mo pa naalay ang iyong buhay? Kailan ba? Hanggang kailan mo iwasan ang totoong pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo? Ganon kahalaga ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit ba mahalaga ang pagkamatay ni Kristo? Bakit ba napakahalaga ito? Dahil ito ay nagpapatunay na tayo ay makakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan na kung saan sumisira sa ating buhay. Mananalangin tayo. Banal at dakila naming Diyos, sinasamba at pinupuri ka namin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pagmamahal at pag-alay ng iyong buhay. Maraming pagkakataon na napalayo kami, Panginoon, dahil sa aming mga pagkakamali at kasalanan. But maraming salamat na ibinalik niyo sa amin, pinapaalala niyo sa amin sa magitan ni Apostol Pablo na hindi na kami ang nabubuhay kundi ikaw na, Panginoon. At personal ka na nag-aalay ng iyong buhay upang sa aming kaligtasan. Patawad sa aming mga pagkakamali at mga pagkukulang. Panginoon, isunuko namin ang aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, gabayan sa bawat panahon. Sa panahon na kami ay manghihina. Sa panahon na dumaan kami sa matentasyon, pagsubok at kawala. Hindi namin makalimutan na lumapit sa iyo, Panginoon. Gaano man kadumi o ano man kasama ang mundo, kami ay patuloy na mag-iilaw dahil ikaw, Panginoon, ang siyang nabubuhay sa aming puso. Sa mga panahon na manghina at magkakasala kami, Panginoon, disiplinahin at pabalikin niyo po kami, Panginoon, upang sa ganon hindi kami mapariwara at mapalayo sa iyo. Turuan niyo kaming mamuhay, Panginoon, sa iyong kalooban sa aming buhay. Ikaw na po ang bahala sa aming pamilya, sa aming buhay, sa future. Ikaw na pong bahala, Panginoon, sa anumang mga pinapasa namin at sino man ngayon, Panginoon, na may problema, sakit, karamdaman, at gustong makilala ka. Dalangin ko, Panginoon, na encounter mo sila, Panginoon. O banal na Espiritu, kumilos ka sa buhay nila at makita nila ang kanilang totoong kalayaan. Saan mang panig ng mundo, aking kapwa Pilipino, Filipino-Americans, o kaya sa mang panig ng mundo. Dalangin ko, Panginoon, ingatan niyo sila, pagpapalain, bigyan ng magandang kalusugan, at tagumpay sa kanilang mga paghihirap at sa kanilang paghahanap buhay upang matulungan nila ang kanilang pamilya at mapaglingkuran kanila, o aming Panginoong Jesucristo, aming Diyos. Ito aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen.